natin. I am sure matutuwa sila. At meron din po tayong sigurong dapat i-announce. Siguro siya na lang kasi merong good news para sa ating mga maisog. Ako nga pala po si Vivian Velez. Hindi pa ako na-introduce. Magandang hapon po. Maraming salamat sa mga maisog. Maraming salamat po. Okay. And so, without further let us welcome, ladies and gentlemen, Mr. Attorney Jimmy Bondok. Yes. Thank you, Sir Jimmy. Malaya ka ba? Parang hindi. Masaya ka ba? Parang hindi. Bakit kaya tayo nagkakaganito? Parang kailan lang ang ayos ng mundo. Nabudol ka ba? Di ko alam. Natuto ka ba? Sana naman. Bakit kaya tayo nagkakaganito? Parang kailan lang Duterte ang Pangulo. Kung tayo ay dinadaya sa karapatan nating magsalita. Ang maisog ay malaya magsalita at manampalataya. Hindi tayo susuko sa mga mandaraya. Ang mundo natin below baba. Tayong maiso. Sino ang matitira? Tayong maiso. Sino ang matitira? May boses ka ba? Di halata. Lalaban ka ba? Magsalita. Bakit kaya tayo nagkakaganito? Sana Duterte muli ang Pangulo. Paano tayo lalaya kung tayo ay dinadaya sa karapatan nating magsalita? Maisog ay malaya magsalita at manampalataya. Hindi tayo susuko sa mga mandaraya. Ang mundo natin below, babagsak ang matatayog.
Sino ang matitira? Tayong maiso. Sino ang matitira? Tayong maiso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jimmy Bondok. Matagal na po tayong nagsasama-sama. Malapit na tayong magkapalit ng mga muka. Meron po akong awitin na ginawa dun sa huli nating pagtitipon na ang title ay, ang pamagat ay Maharlikang Inday. Kaya po ako sumasama sa mga maisog rally. Maraming dahilan. Ako po ay nakikiisa sa mga adhikain ninyo. Pero ang pinaglalaban ko po, Englishin natin kasi mas kilala yung freedom of speech. Alam niyo po, hindi kailangan maging abogado o mag-political science para maunawaan ang kahalagahan ng kalayaan sa pananalita at pamamahayag at pananampalataya. Sa Amerika, kung saan nakabase ang marami nating mga batas, ang unang-una sa konstitusyon nila, the First Amendment, di ba, is the freedom of speech. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, ang lahat ng karapatan, mapapaglaban mo lang kung nakakapagsalita ka. Kapag ang mga elite at ang mga nasa kapangyarihan ay hawak na ang lahat ng uri ng ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa, di nasa kanila na ang lahat. At nawala ng Duterte, 6 na taon siyang nanungkulan, 6 na taon niyang binigay ang buhay niya sa bayan, at 6 na taon din siyang binanata ng media. 6 na taon, sunod-sunod, di ba? Tumigil ba yung banat sa kanya? Hindi, di ba? May sinara ba siya dun sa bukod dun sa mga hindi sumusunod sa prangkisa, ha? Alam naman natin yung mga kwento na yon. Pero meron ba siyang mga pinagbawalan magsalita? Meron ba siyang pinagbawalan pumasok sa Malacanang? Hindi. Lahat pwede magreklamo. Sa katunayan, pati ibang bayan nakikireklamo na. Pero pagkatapos ng kanyang panunungkulan, nakita natin kung gaano ang laki ng ginanda ng ating bayan. Nasaan po ngayon ang bunga nung 6 na taon na yon? Sa totoo lang, hindi po ako mahilig mang-away, pero parang nabawasan. Parang nabawasan. Ang gusto ko po talaga nung panahon ni Duterte, parang nawala yung mga lumang Maharlika. At parang nagkaroon ng bagong dugong Maharlika, ang dugong Duterte. Hindi ba? Hindi po tayo basta DDS. Hindi po tayo loyal sa Duterte lang na pangalan. Loyal tayo sa nagmamahal sa Pilipinas. Nakakalungkot isipin na bumalik ang lumang Maharlika. Kaya ito po, sariwain natin yung panahon na punong-puno tayo ng pag-asa na parang meron ng bagong Maharlikang dugo. Nagsimula na ang pagbabagong hinihintay. Katotohanan ng naghaharing salaysay. Hininto ang kasaysayang Maharlika na ibalik ng tunay na mandirigma. Bagong dugong dumadaloy sa bayan, walang bahid ng luma na kaharian. Mayroong pangako sa iyong dugong bughaw, walang ibang magtutulay kundi ikaw. Maharlikang inday,
ikaw ang may taglay, ikaw lang ang tulay, maharlikang inday. Lahat sumisigaw, bagong dugong bughaw, mula sa agila, ngayon ikaw. Nananalantay sa iyong dugo ang pangako na ang kasarinlan natin hindi ilalako. Ang bukas ay nakasalalay sa inyo. Kailangan lang ang matamis mo na, oo. Maharlikang inday, ikaw ang may taglay, ikaw lang ang tulay, maharlikang inday. Lahat sumisigaw, bagong dugong bughaw, mula sa agila, ngayon ikaw. Maharlikang inday, ikaw ang may taglay, ikaw lang ang tulay, maharlikang inday. Lahat sumisigaw, bagong dugong bughaw, mula sa agila, ngayon ikaw. Maraming salamat po. Sana naunawaan niyo yung awitin. Gusto niyo pa ba o gusto niyo na ako bumaba? Isa pa? Baka inaanto kayo sa ginagawa ko eh. Sure? Sige. One more song. Na nung nasa kapangyarihan si Pangulong Duterte, ginawa ko. It wasn't a campaign song. Ang title nito ay Tunay na Laya. Yung mga nagpunta sa ibang pagtitipon natin, baka naalala nyo to. Libre ba ang kalayaan? Libre. Katulad po, ulit-ulit ko lang naman sinasabi, paano ba pinaglalaban yung kalayaan kundi ang ating pagsasalita? At paano natin paglalaban kung bawal magsalita? Ang lagi nilang justification, halimbawa sa Facebook, sasabihin nila, private yan eh. Di ba? Pribadong kumpanya daw, just foreign. So, hindi daw nila pwedeng i-regulate. Pag may mga kasinungalingan, o kaya pag may kinikilingan na partido yung Facebook, wala tayong magawa dahil private daw. Naniniwala ba kayo doon? Kasi para sa akin, katulad halimbawa ng mga telepono, dati private naman ng telephone na companies noong araw. Pero if it is imbued with public interest, meron tayong doon, meron tayong stake. Pwedeng pakialaman ng bayan yon. Pwede nating i-regulate. Dapat patas ang laban kahit sa Facebook, kahit Instagram, Twitter, or kung ano pa man. Kasi doon tayo nag-uusap eh. It is a digital town square. Pero, kung mapapansin nyo, tuwing merong issue, napakadaling patayin ng boses natin. Pero yung boses nila, ulit-ulit, pati artista. Tama? Napakahirap kung ganun po ang laban natin. Hindi na tayo makakapagpalit ng representasyon kung gusto natin paltan. Hindi natin masasabi kung hindi natin gusto yung pamamalakad sa bayan natin. May bayad po kasi talaga ang kalayaan. Handa ba kayo magbayad? Dapat po talaga may bayad ang kalayaan. Pero sana hindi dugo. Sana po yung pagsalita tayo, pwede na. Tunay na laya.
Kay tagal na natin hiwa-hiwalay. Kampi-kampi, away-away. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama. Simula pa lamang, kumbaga sa drama. Okay pa ba kayo? Ang kinabukasan, gaganda ang kulay kung sang-ayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban, isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay natin makamit ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Laya. Kailan pa ba natin makikilala kung sinong kaaway, kung sinong kasangga? Sama-sama, sino ang mag-aadya? Patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, lambat na may takas ang mga marahas. Kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban, isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay natin mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Lumaya. Lumaya. Maraming salamat po. Ituloy lang po natin ang laban at mabuhay ang pangalang Duterte. Mabuhay ang maisog. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you very much, Mr. Attorney Jimmy Bondok. Once again, palakpalakan po natin, Jimmy Maraming Bondok. salamat.